Alleluia, 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 Alleluia. Ipinangaral ni Jesus ang paghahari ng Diyos, sakit ay kanyang ginamot. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumairi. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, muling pumasok si Jesus sa sinagoga at naratnan niya roon ang isang lalaking patay na ang isang kamay. Kaya't binantayan si Jesus ng ilang taong naroroon upang tingnan kung pagagalingin niya ang lalaking iyon sa araw ng pamamahinga para may maiparatang sila sa kanya. Tinawag ni Jesus ang lalaking patay ang kamay. Halika rito sa unahan. Tinanong niya pagkatapos ang mga tao, alin ba ang ayon sa kautusan, ang gumawa ng mabuti o gumawa ng masama sa araw ng pamamahinga? Magligtas ng buhay o pumatay? Ngunit hindi sila sumagot. Habang tinitingnan ni Jesus ang mga taong nasa paligid niya, galit at lungkot ang nabadha sa kaniyang mukha dahil sa katigasan ng kanilang ulo. Bumaling siya sa lalaki at sinabi, "Iunat mo ang iyong kamay." Iniunat naman ng lalaki ang kaniyang kamay at ito ay gumaling. Umalis ang mga Pariseyo at nakipagsabwatan sa mga kampon ni Herodes upang ipapatay si Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo mo ng lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Ang atin pong ebanghelyo sa araw na ito ay tungkol sa aral at kahalagahan ng araw ng pamamahinga. Kung inyong mapapansin, ganito din ang buod ng ating ebanghelyo kahapon, ngunit sa magkaibang konteksto. Sa ating ebanghelyo sa araw na ito, narinig po natin na pinagaling ni Jesus ang isang lalaking patay ang kaniyang kanang kamay. At ito ay ginawa ni Jesus sa araw mismo ng pamamahinga. Kaya ang mga Pariseyo tinuligsa si Jesus. Bakit siya tinilugsa? Dahil noong kanilang kapanahunan, base sa kanilang kultura, kapag araw ng pahinga, wala ka dapat anumang gagawin. Hindi ka magtatrabaho. Hindi ka gagalaw. Sa buong araw, dapat nasa bahay ka lang. Pagkagaling mo ng sinagoga o
o templo. Dapat hindi ka maglilinis. Dapat hindi ka maghahanap buhay. Ang araw ng pamamahinga para sa kanila, literal na dapat magpahinga ka at wala kang gagawing anuman. Pero narinig natin sa Ebanghelyo na pinagaling ni Jesus ang isang lalaking patay ang kanang kamay. Ipinaliwanag ni Jesus at binigyan niyang diin na mas mahalaga na gumagawa tayo ng mabuti sa araw ng pamamahinga at hindi gumagawa ng anuman. Sapagkat para kay Jesus, ang araw ng pamamahinga ay nilikha para sa tao at ang tao ay hindi nilikha para sa araw ng pamamahinga. Anong ibig sabihin nito? Hindi po nangangahulugan na araw ng pamamahinga ay hihinto na ang ating mundo. Mas magiging makabuluhan ang araw ng pamamahinga kung tayo ay gagawa ng mabuti. Marami sa atin walang pakailam kapag araw ng pamamahinga dahil ang iniintindi ang kanilang mga sarili lamang. Kaya nga ang tanong ni Jesus, masama ba ang ginawa niyang pagpapagaling sa isang taong may sakit? Ang sagot, hindi. Dahil sa araw ng pamamahinga, gumawa pa siya ng mas mabuting bagay. Naging makahulugan ang araw ng pamamahinga dahil siya ay nagmalasakit at nakipagkapwa-tao sa mga taong nangangailangan, lalo na sa mga taong may sakit. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, sa araw na ito, hinahamon tayo ni Jesus Nazareno na ang paggawa ng mabuti at tama ay walang pinipiling oras at pagkakataon. Sa bawat sandali ng ating buhay, kung may pagkakataon tayo na gumawa ng mabuti at tama, hindi natin ito dapat ipagpaliban. Uulitin ko po, ang paggawa ng mabuti at tama, hindi natin dapat ipagpaliban. Maging araw man ito ng pamamahinga, ang tawag sa paggawa ng mabuti ay dapat oras-oras, minu-minuto, at sa bawat sandali. Walang rason upang hindi tayo gumawa ng mabuti, sapagkat ang ating Diyos ay Diyos ng kabutihan. Kaya nga, there should be no excuses in doing what is right and just. Every opportunity is a call for us to do what is right and just. Sa bawat sandali, inaanyayahan tayong gumawa ng mabuti. Sa tuwing tayo'y gumagawa ng mabuti, tayo ay nagiging instrumento at mukha ng Diyos sa kaniyang katangian. At yan ay ang pagiging mabuti. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno.